aristocrat, diretsohan ang usapan. Ano ba? Ano ba aasahan natin sa ating administrasyon kung legislative agenda ang pag-uusapan? Ano ba ang tingin ng tao sa mga pahayag kamakailan? Magandang umaga sa iyo, Sky. Welcome back. Yes, I've been gone for 3 weeks, so magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga sa ating mga media and press nandito sa Tapatan sa Aristocrat. At meron tayong mga very interesting guests ngayon kasi very interesting yung topic natin. Maraming nangyari habang nawala ako. Oo nga eh. Muntik na. Yes. Oo, muntik na. Oo. To introduce our guests, let's all welcome the former Commissioner on Commission on Human Rights at Editor-in-Chief siya ngayon ng The Bar IDP Publication. Let's all welcome. Dapat tama yung pag-introduce ko. Attorney na Sir A. Marahum Salik. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga rin. Good morning. Good morning. Also, we have the party list representative ng Ako Bicol. Let's all welcome Representative Rodel Batocabe. Magandang umaga. Simulan na natin ang talakayan. Commissioner, you're also with the Integrated Bar of the Philippines as Editor-in-Chief of the publication. As a lawyer that you are, as former Commissioner of Human Rights, anong tingin mo doon sa mga sound bites ni incoming President Rodrigo Duterte? Please. Ang problema ko lang hindi ko nakikita yung Muslim face in the cabinet. Ang isang root causes ng insurgency ng Muslim ay the lack or sidelining of the Muslims in national affairs. Yun ang problema doon. I cannot fathom the reason why. Bakit walang Muslim kabinete sa official family ni presumptive president. The greater Muslim participation in national affairs ay isang diwa, spirit ng ITSA. After the ITSA revolution and when the Congress was installed, isa sa pinaka-earlier resolution ng Senado ay tungkol sa greater participation ng Muslim sa national affairs. And this was sponsored by Secretary Manglacos. Ibig sabihin nun, ito ang diwa ng ITSA. Yung participation ng Muslim, hindi lang sa line agency ng gobyerno, pati na sa GOCC, yun ang tinutukoy sa resolution na to. Mm-hmm. But now, wala akong nakita ang face ng Muslim face ang kabinete. Ay, ibig sabihin nun, nakalimutan na ang diwa ng ITSA. Si Cory, during the time of President Cory, ang daming Muslim in the national leadership. Then Ramos succeeded, marami ring Muslim leaders na nagsisilbi sa national leadership ng gobyerno natin. Pero pagdating ni Pinoy, nakalimutan niya yung diwa ng ITSA at mukhang patuloy-tuloy na. Hindi. Excuse me. Nakipag-usap nga sa MILF, nakarating nga sila sa Japan. Hindi pa ba tamang pagkilala sa mga Muslim yan? Pero ano lang yan peace negotiation lang yan Wala pang conclusion ng peace negotiation So hindi natin masabi na may toldok ang sinseridad ng gobyerno tungkol sa problema ng Muslim. Okay, one more question. Sa dinami-dami ng sinabi ni incoming President Duterte, as a lawyer that you are, don't you feel offended by the statements? Katulad nung isang media na nagtanong about the health. Iba yung sinagot nung incoming President. How does that sound to you? Alam nyo, estilo raw niya yon. Kasi galing siya sa mababang antas ng society. Ito ang pinagtataka ko because the President has a classic social history. Yun nga sabi ko noon, from his Muslim ancestry, a family of nobility. Sa kanyang Christian ancestry, Iroa yung middle name niya isa sa mga political clan sa Cagayan de Oro. Naging gobernador raw yung tatay niya sa Davao Kaya I could not, para sa akin, yung mga pananalitan niya, hindi angkop sa pagiging presidente niya. Pero nagsabi naman siya na mag-metamorphose siya into a butterfly. So, tingnan natin
if he still can maintain his language within the halter of civility pag umupo na siya sa Malacanang. So you're optimistic. Kailangan Kasi siguro, kulang pa siya sa briefing. Tulad nung kailangan magkaroon siya ng Muslim na kasama sa official family nila. Official family niya, ang kabinete especially. That is our treaty obligations. Under the United Nations Declaration of the Rights of Indigenous Peoples, nasasasad noon kailangan may full participation. That is the phrase, may full participation ang indigenous communities in national affairs. According to the Supreme Court, in the case of North Cotabato, the United Nations Declaration of the Indigenous Peoples, the rights of indigenous peoples is a customary international law. So siguro dapat malaman ng ni President na ito ay tungkulin ng gobyerno. Kailangan sensitive tayo sa mga international obligation natin. United Nations nga, inupakan Ano, aasahan nyo ron. So tingnan natin because ito hindi ko lang ito guni-guni. Nakasulat to Hindi guni-guni. Nakasulat to Black and white. Dapat malaman niya na there is such a United Nations Declaration for the Rights of Indigenous Peoples kung saan kailangan may national participation, full national participation of the indigenous peoples in his official family, in national affairs. Okay. As of now, sir, wala pang nakalagay ngayon. Ang Muslim Sa kasi, present na in-announce. mayroon po tayong Secretary of Muslim Affairs, pero stereotype po ang Muslim sa Muslim Agency. Marami po naman dyan magagaling nagkaroon rin nung time ni Quirino yata o Garcia, nagkaroon ng Muslim Cabinet si Datong Mama Sinswati, the Secretary of basta secretary siya Aha. So, ang rangko niya. Nung time ni Cory, maraming public functionaries in higher positions in government, ang Muslim. Time rin ni Ramos. Oh yeah, I remember there was an indigenous na kasama sa gabinete. Tama, meron nga. Yung isa kumita doon sa $1 per airport cart. Ewan ko lang kung may nakinabang nun. But anyway, matungo tayo kay Congressman Rodel Baducabe ng Ako Bicol. Let me just ask you this, Congressman. How did you do it? Paano kayo naging top-notcher sa party list? Ano sikreto? Wala naman sikreto nun Alam po ninyo, una sa lahat, siyempre, kami po, Bicol, ako Bicol. Alam mo, ang psychology ng Bicol, pag may ginagawa ka sa Bicol at sa mga Bicolano, mamahalin ka. Pag nawala ka at hindi ka nagpakita ng gilas, ay yun, parurusahan ka. Yun lang po, ganun kasimple. Kaya minimintin po namin ang mga programa para sa Bicol at aktibo sa partisipasyon sa Kongreso. Yan lang po. At syempre pa, masigasig na pangangampanya at may paabot po namin sa aming mga konstituente yung mga programa at mga nagawa ng Ako Bicol. Okay, now, what legislative agenda do you see will the next administration come up? Because this is the first time that I heard of an incoming president anointing a Speaker of the House. I haven't heard that before. Because, after all, the legislature and the executive are co-equals. What are we today? Alam mo, hindi na first time siguro ito na makikita po yung nakarang 2010. Hindi lang sinabi publicly, pero alam po namin na si Speaker Belmonte, yun ang preferred choice ni Pangulong Aquino. Bago po niyan, alam po ninyo, yung panahon ni Ramos, si De Venecia ang gusto niya. So, ang nangyayari po kasi dito, napaka makapangyarihan ang Pangulo. Lalong-lalo na kung ikaw isang politiko, kailangan na kailangan mo ng mga programa, proyekto sa iyong distrito, sa iyong mga nasasakupan. Ang Pangulo ay merong pwede niyang i-withhold ang iyong pondo. Ang iyong pondo na kailangan doon sa inyong distrito o sa inyong sektor ay pwede gawin ng Pangulo kung hindi ka susunod. Ayun. Ngayon, isa rin na rason kung bakit
ginagalang din natin ang kagustuhan ng Pangulo ay dahil para magkaroon po ng pagkakaisa. Alam po ninyo, mahirap ang Kongreso ay kalaban ng Pangulo. Wala pong magagawa nito. Ang magdudusa niyan ang taong bayan. Imaginin po ninyo kung ang budget na sinusumite ng Pangulo ay hindi inaaprobahan ng Kongreso at lagi na lang tayo nagbabangayan at ang Pangulo. Ang mangyayari po nito ay wala tayong maipapasang batas. Yan ang mangyayari. Kaya ito po ang realidad na pinapakinggan din po kung anong kagustuhan ng Pangulo. Pero ang maganda po dito, dahil may bicameral system tayo, ang Senado ay may sariling republika. Dahil 24 lang po sila, kanya-kanyang senador, may kanya-kanyang pag-iisip at hindi kaya nasabihan ng Pangulo, ito ang gusto ko maging Senate President. Hindi po yan kaya. Sila-sila rin po ay nagkakaroon ng kanya-kanyang pag-iisip. Hindi kaya po sa Kongreso na ang mga pangangailangan po ng karamihan ng mga kasama ko sa Kongreso ay parokyal doon sa kanilang mga distrito. Unlike dito sa Senado, na national, hindi masyadong maapektuhan ang kanilang political future. Ngayon, tatanungin niyo ako kung anong maasahan natin ang legislative agenda sa Duterte administration. Alam po ninyo itong napakaganda sa nangyari sa Duterte administration dahil ang Pangulo at pangalawang Pangulo ay bawang mga probinsyano. Yan po ang nakikita ko. Ang perspektibo ay hindi galing po sa isang Metro Manila perspective. Hindi po sila nagkaroon ng mga national office talaga dito sa Manila, kundi from a perspective of a probinsyano. Kaya kung makikita po ninyo ang mga sinasabi ng ating Pangulong Duterte ay tungkol sa mga ordinaryong problema sa kalsada, sa barangay, at hindi tungkol doon sa national level, yung macro, di ba? Kaya yun po ang nararamdaman ng taong bayan dahil araw-araw po nila na nararanasan yon. Gaya din po, maganda rin po sa ating pangalawang Pangulo, ang aking kaklase, kababayan, si Leni Robredo, nagsimula ho siya sa laylayan ng lipunan, yung ika nga sinasabi niya. Ito po yung mga mahihirap, ito po na nagabugalo po siya dito, at naging asawa po niya si Jessie Robredo, isang icon po sa good governance pagdating sa local government. So, maganda po ang magiging perspektibo nito. Ano po ang gusto kong sabihin? Ang perspektibo po nito ay papapunta sa ating mga probinsya. Ang mangyayari po dito is about rural development, decentralization of power. Ngayon pa lang, hindi pa ho siya nauupo sa pwesto, pupunta na lang ang tao sa Davao. Makikita po ninyo, ang ekonomiya sa Davao ay booming. Lahat ng hotel, lahat ng restaurant sa Davao ay puno. Tuwang-tuwa ang mga negosyante. I could just imagine if we can just decentralize everything from Metro Manila and put them in the provinces. Federalism. Para halimbawa, sa amin, sa Bicol. Kung ilagay mo ang Department of Tourism sa amin, sa Bicol, gaya ng parano noon, malaking bagay po yan. Yung mga nangangailangan sa Department of Tourism, doon po pupunta sa amin. Gaganda po ang ekonomiya namin. Yung mga nagtatrabaho sa Department of Tourism, doon na po titira sa amin. Yung pera ng gobyerno ay doon iikot po sa amin. Napakaganda po nito. Kung ang Department of Agriculture ay talagang gaya ng Pinlano ay ilagay sa Mindanao, napakaganda po. Dahil yung mga magsasaka, yung mga sa sektor ng agrikultura, ay hindi na kailangan pumunta ng Manila. Doon na lang sa Mindanao. Yan po ang tingin ko na isa sa maganda kung bakit meron po tayong naalala na bawang mga taga-probinsya. Alam po ninyo sa pananalita nitong aming kababayang si Congressman Rodel, hamak na magaling kaysa kay Sal Panelo, no? But anyway, nagkataon lang. Kababayan din nga natin eh. Kaya sinabi ko, hamak na magaling ka. I-recommend ko. Oo. Hindi, wag. Okay. Okay. Pero, you mentioned something like unity, ano? Pero, yung pagiging united can also be misconstrued as, yung partnership, pwede rin maging sindikato. Yung PDP Laban had 1% ng congressmen, yung liberal 38.7 at yung party list, kanya-kanyang paniniwala yan. All of a sudden, shifted their influence and their allegiance to PDP Laban. How does that make the party list system effective? Di naman po sa gustong sabihin, allegiance ka na sa PDP Laban. Ang sinasabi lang dito ay magtutulungan po kami para ipasok ang legislative agenda ng Duterte administration.
pagtutulungan po, pakikipag-partner. Alam po ninyo, itong ang nangyayari, laging sinasabi nila, nagbalimbingan na, nagulundagan na po. Siguro dapat i-correct po natin. Ang nagbinigay ng mandato ng taong bayan ay si Duterte. Ngayon, kung patuloy po tayo na magbabangayan at patuloy pa rin natin ihagis yung mga issue na ginawa natin ng eleksyon, ano po ang mangyayari sa ating taong bayan? Ito, ang ginagawa po ng mga partido na pagsusuporta ay pagre-respeto lang po sa mandato ng taong bayan. Respeto po natin ang taong bayan na ang naalala natin ng Pangulo ay si Pangulong Duterte. Tandaan po ninyo, 6 na taon po ito. Ngayon, kung 6 na taon din po tayo simula sa unang araw ng pagkapangulo ay pagbabangayan po tayo at ipapatuloy po natin ang mga issue na linabas natin ng eleksyon, ay wala po mangyayari sa bayan. Kaya itong nangyayari po ito, itong mga koalisyon na ito, itong pakikipag-cooperate sa administrasyon, ay ang naiisip po natin dito ang taong bayan, ang bayan natin. Kasi mayroon na tayong Pangulo, nagsalita ng Pangulo, ang taong bayan, rene-respeto po natin yan. Yan po ang gusto, binigay po niya ang programa sa taong bayan, yan po ang gusto ng ating mga kababayan. Kaya rene-respeto po natin yan. Pero hindi naman po nangangahulugan na pag sumobra naman po, pag hindi naman po gusto na ng taong bayan ang ginagawa ng administrasyon, hindi naman po nangangahulugan na itong mga taong to ay mananatili na lamang na nandun at patuloy pa rin sumusuporta. Kasi kami po ng mga binigyan ng mandato ng taong bayan ay kinatawan lamang kung ano ang gusto ng taong bayan. Yan ang sinusunod namin. Kaya hindi naman po siguro gustong sabihin, kung ikaw ay wala ka ng suporta ng taong bayan, ay patuloy mo pa rin susuportahan. Hindi naman po siguro ganun. Okay. Sky, parang napapailing ka sa sinasabi ni Congressman. Hindi naman. Pero I just want to ask you sa kanilang dalawa, how do you see the Duterte-Robredo tandem? How will they work together? Kasi syempre, If and when they get to be a tandem, but it appears they're poles apart. ngayon, walang communication na nangyayari, di ba? So, our incoming Vice President, she's always saying na she wants to Davao, to also, communicate with the President. So, anong nakikita niyo po? How will they work together if they can work together? Alam mo, parang mag-asawa yan. Yung opposite attract each other. Di mo ba? Napakaganda ng kombinasyon, ha? Ano ang similarity ng dalawa? Pareho sila probinsyano. Pareho po ang kanilang perspektibo nang gagaling po sa probinsya. Ano naman po ang pagkakaiba na kung saan sila pwede na magtulungan? Alam po ninyo, nakita ko natin si President Duterte, prangka, talagang brusko, macho, talagang sinasabi kung anong nasa sa loob niya. Nagmumura pa. Ito naman si Lenny, si Pipi Lenny, anong nangyari? Mainhin, talagang malumanay, pinipili ang mga sinasabi. Kung ang gustong sabihin, parang kaibahan to. Isang lalaking talagang brusko talaga. Yung talagang, ito talaga yung tambay. Ngayon, nandiyan po isang Koreana na may hino, parang nasa kumbento. Magandang kombinasyon. Magandang kombinasyon sana. Pero yun na nga ang nangyari. Nakikita ko pa, hindi pa handa ang Pangulong Duterte na pagkatapos ng madugong at talagang matinding laban sa Liberal Party, hindi pa handa niyang ibigay kay Leni Robredo ang isang posisyon na pwede magamit ang kanyang talento. Sayang sana. Pero respeto po natin. Pero maganda sana ang kanilang combination. Isang parang mag-asawa, isang brusko, isang may nahon. Yan ang maganda sana. At napakaswerte sana po natin kung magagamit po ng dalawang to ang kanilang mga talento. Mas delikado yata yung tahimik, ano? May kasabihan kasi nung araw pa sa elementary, still waters run deep. Pero meron din nagsasabi kasi, there will always be time for one to keep his mouth shut. Di ba? There is virtue in silence. But anyway, With all due respect, medyo pessimistic ako sa tandem nila Because si Lenny, hindi ko narinig na she is for federalism. Although, dominante naman ng presidente, he can swing things. Pero sana magsalita na rin magbigay na rin ng policy speech si
Vice President, presumptive Vice President, at malaman natin kung she were the hotel that of Duterte's. Doon natin malaman na talagang pwede silang mag-asawa fictionally. Oo, fictionally, hindi naman pwedeng ano. Anyway, yun ang pananaw ko. Mysterious pa kasi si Lenny. O hindi na natin alam kung ano yung totoong nararamdaman niya tungkol sa gobyerno natin, ang pamamaraan ng gobyerno. Kailangan magkaroon siya ng policy speech kaya ni Hillary Clinton na recently she gave a foreign policy speech. Ngayon, hindi naman natin kailangan magbigay ng foreign policy speech, baka yung domestic policy natin. So, we are inviting or we are urging the Vice President to please deliver her speech on the issues which are being promoted mainly by the presumptive President. Maganda ito. We will open the floor to our friends from the media. We're hoping Governor Salceda would still make it from the airport. Okay, so tuloy tayo sa ating talakayan. Okay, yes. Pahiram ng isang mikropono, please. Okay na, okay na. Go straight to the question and but identify yourself. Good morning po. Gusto ko lang po malaman yung inyong stand. Kasi... Pangalan mo na to. Juvie de Guzman, DWBL. Gusto ko lang po malaman yung stand po ninyo tungkol dun sa... Alam naman po natin ang presidente ngayon at yung vice president natin na elect. Hindi pareho yung gusto. Kagaya po ni President Duterte, gusto niya death penalty. Yung Vice President ayaw niya. So, paano natin masasabi na parang silang hindi sila pareho ng gusto. So, posible, hindi sila magkakaroon ng harmony kapag ganun yung nila. Ano ba yung dapat nating ipakiusap kay Vice President Lenny para maging effective yung mga gusto ng ating President-elect Duterte? Kasi kailangan natin suportahan dahil kung lahat tayo bumabati dun sa gusto ng presidente, mukhang hindi tayo magkakaroon ng tunay na pagbabago. Alam nyo, may problema sa death penalty kasi under the Constitution, ipinaubaya sa Kongreso. So in 1993, the death penalty law was passed. But the only one who was executed under the death penalty law was Ichig Aray, and that was in 1999. Tapos noong 2006, it was deleted in the books, itong death penalty law. During the administration of GMA, Gloria Macapagal Arroyo, may planong i-resuscitate yung death penalty law. But this was objected against, especially by the Senate. Ang pinakamatinding objector nito ay si Senator Joker Arroyo. Ang sabi niya, this death penalty law is a rigid law. It belongs to the dark ages. Yun ang sabi ni Joker Arroyo. Nanalo naman sila sa Senado. So ngayon, gusto ni President na ibalik. Opo. Pero I have my second thoughts kasi even in Islam, kung saan sa Quran prescribes death penalty for some crimes, hindi automatic ang imposition ng death penalty. According to Muslim thinkers, kailangan mo na yung infrastructures that will do away with the root causes of crimes, ma-in-place mo na. And these primary laws are the policies. So only then, na mawala yung mga root causes of criminality like poverty, na magkaroon tayo ng secondary laws. Itong secondary laws are the laws which prescribe penal sanctions for violations. So, dapat ganyan. Pag-aralan muna natin. Kasi yung root cause ng problema mainly ay poverty. We are a poor nation pa eh. Ang daming poverty, ang mataas ang index natin. Index ng poverty incidence. So, hindi basta-basta masolve yan. Yung criminality, kasi maraming, there will be many people who will be committing crimes
out of poverty. Or Okay. because of Pero- poverty. pero sinabi naman- Una yung poverty. Hindi, sinabi naman kasi ni ano- sanction ng death penalty. Yun Pero- ang patakaran ng Islam. No, sir, pero ang sabi kasi ni incoming President Duterte, hindi naman excuse yung kahirapan para magtulakan ng shabu eh. Kaya dapat mamatay lang itong mga to. Hindi, kasi ang tunay na culprits actually, hindi yung mga drug pushers na maliliit na tao. Ang culprit, yung society. Yun ang kriminal. Kasi hindi nila inaatupag yung duty nila to the people, to ameliorate the conditions of the people. So wag natin silang tingnan bilang kriminal. Tingnan natin sila more as the victim. Yung Amnesty International objected to the revival of the death penalty law. Kasi hindi sangayon so sabi nila sa International Convention on Civil and Political Rights. At saka hindi deterrence to. Iyon ang sabi ng Amnesty International. At saka sabi ng iba, this is the death penalty law is a form of torture. It is a form of torture. At saka hindi talaga maganda sa Pilipinas, sa katayuan na yon financially and economically sa ating society. We should approach the problem from the sociological point of view. Gaya ng approach ng Islam. For example, yung rape. Yung rape. Sa Islam 4 ang asawa pwede. Bakit ka mang-rape? At saka, ang Estado rin, tutulungan ka para makapag-asawa ka, lagi in Saudi Arabia. Bakit ka pa mang-rape? Kaya puputulan ka ng ulo pag nag-rape ka. Iyon ang ibig sabihin ng Islam. If the social infrastructure is not there, walang karapatan ng Estado na bigyan ng patawan yung kriminal ng death penalty. Iyon ang po. Okay. Congressman, kayo pala may obligasyon eh. Siguro dapat may batas na rin tayo gawin natin 2 hanggang 4 ang asawa. Biro Hindi, pero 3 lang daw anak, sabi ni Digong. Anyway, sisimulan ko na muna yung relasyon ng Pangulo at pangalawang Pangulo. Yun. Okay. Ngayon, ang tanong, alam po niyo saan totoo? Ang pangalawang Pangulo ay wala namang silbi kung hindi bigyan ng responsibilidad ng Pangulo. Kaya nga tinatawag niyan ay spare tire. Nandiyan ka lang, hintay mo kung mamatay o magkasakit ang Pangulo at ikaw magiging Pangulo. So, kung hindi ka bibigyan ng posisyon, wala kang gagawin, kundi maghintay. Ngayon, ano ang magiging role ni Lenny kung hindi siya bigyan ng posisyon? Nakikita ko po, siya po ang magsisilbing konsensya ng Pangulo. Yan po ang mangyayari po niyan. Dahil po binigyan din po siya ng mandato ng taong bayan at siya rin po ang magsasabi kung ano ang kanyang posisyon. Siguro yun, kalahati ng taong bayan, ganun din po ang posisyon. Kaya na sinasabi ninyo, yung death penalty, maraming naniniwala na death penalty ang solusyon para mapigilan natin ang pagtaas ng krimen. Pero marami din naniniwala, gaya ni Commissioner dito, na hindi solusyon ang death penalty. Yun din po, siguro, yan, si BP Lenny, kung hindi bibigyan ng posisyon, siya po ang magiging konsensya ng Pangulo, siya po ang barometro ng Pangulo. Makikinggan lang niya kung ano sasabihin ng pangalawang Pangulo niya, baka ito ang sinasabi ng ibang taong bayan. Kasi karamihan, yung 16 million na bumoto sa kanya, yun ang sinasabi. Pero yung 60% naman ng mga botante na hindi bumoto sa kanya, baka iba ang sinasabi. Kaya dapat ang Pangulo ay pakikinggan yan. Kasi yan po ang magiging pulso ng bayan. Yan ang nakikita kong role ng ating pangalawang Pangulo. Opo, hindi po ba sumagi sa isip nyo na kung sakali lang na magkaroon ng death penalty, mamiminimize yung mga kriminal, yung mga heinous crime? Parang ang tingin ko lang dito, panakot, yung ganun. Kasi pag walang matigas na bakal, ano yung kamay na bakal sa isang leader, parang walang natatakot at tuloy-tuloy Okay. yung krimen. Thank you. Ito ang sinasabi, gusto niyang patayin na yung mga drug lord Tingnan natin kung mababawasan mga drug lord. Ito, diretso na wala nang hatol. Diretso na, 5 million pag may namatay na drug lord. Magkano ba yung mga binibigay? 10 million pa. 3 million. Ngayon, ang gustong sabihin dito, ba't kailangan pa natin ng death penalty? Lagay pa natin sa proseso kung meron ng reward system na patayin na. Di ba? Ito, Wild Wild West. Yun ang nangyari, di ba? May sinasabing ganon. Yung kung pag nakapatay ka ng drug lord, may reward ako. Di ba?
Ngayon, ba't kailangan pa natin ng death penalty at ilagay pa natin sa proseso Patay na at lahat. Di ba? Barilin mo, meron kang 50,000. At ang sabi, dead men tell no tales. Pero sa tingin ko, baka si Digong, he is just playing to the gallery. Kasi abogado yan eh, naging prosecutor pa. Alam niya ang due process. Hindi pwedeng lumabag sa constitution natin. That's one thing. Otherwise, he may be subjected to some procedures na hindi niya gusto. So, parang playing to the gallery lang yan. So, ibig mo Kasi sabihin, hindi pwede talaga yan. He will be denounced by the international community. Baka pa magkaroon ng domestic repercussions yan. Kaya sa tingin ko, hindi niya gagawin yan. Sound bites lang yan. Para matakot rin yung mga criminals. Kaya nga ang sabi ko, maganda yung pulisya na ganyan na doon siya nakatutok sa mga drug lords. Ang mga drug lords, huwag na lang sa'yo maliliit. Na in the first place, hindi magiging drug pushers yan po kung walang drug lords eh. Dapat ganyan. Yung maliliit na tao, biktima yan eh. Kasi in order to make both ends meet, kailangan nila ganyan, gawin yan. pero hindi na kumakanta yung pusher kung sino boss eh. Kasi in the first place, hindi niya alam eh. Kasi may levels yan eh. Yung drug lords, baka hindi pa nakatira dito eh. Sa totoo lang. Okay, May yes. nadagdag ako. Sinasabi naman niya, pagtayin mo yung drug lord na lumaban. Kaya abogado eh. Pag lumaban ng drug lord, patay. Pero lahat ng drug lord naman lumalaban talaga. Ganun. Oo, kasi ang sa totoo lang, they are more well-equipped than the police. May mga, ito ang, pag nababasa ko sa dyaryo, pag nagkasagupaan, mas namamatay yung pulis. Mas marami ang namamatay sa kanila kaysa mga tauhan ng drug lords kasi mayroon silang bulletproof vest na high grade kaysa mga pulis. At saka high-powered rin sila. May bazooka rin yata eh. So, Okay. I think nagkulang lang ng explanation siguro si Duterte. Pero sa tingin ko, ito ang nasa back of his mind. Na pag lumaban talaga yung mga drug lords, di patayin. Hindi act of self-defense naman yan eh. So nagkaroon lang ng, I think, kunting explanation tungkol sa plano ni Duterte. Okay. Pero, Congressman, yung sinabi mo na kung hindi bibigyan ng trabaho si Lenny, it depends on the President, which is okay naman, di ba? Pero yung statement ni Mr. Duterte na baka sumama ang loob ni Bongbong, is he playing up to the gallery or to the Marcoses? Dahilan sa iba ang dating nun. Then, if you can probably explain it, pwede ka sa Department of Interpretation. Hindi, yung talaga naman tunay na sentimento niya is just being truthful. Yung talagang sentimento niya, hindi niya tinatago. Yan ang strength ni Duterte, di ba? It might not be acceptable to other people, but he blurts out what he feels. Ito yung sinasabi niya na baka nahiya talaga siya kay Bongbong, then we must accept it. Prerogatibo yun ng presidente kung mag-a-appoint siya ng vice president ng posisyon sa pangalawang pangulo. Kaya alam po ninyo, okay lang po yan. Kung wala naman talagang magandang posisyon o talagang may bibigay kay BP Lenny, okay lang po yan. Vice President naman po siya ng Republika. Okay. Thank you. Please. Linggoy na opinion. Ang tanong ko po ay si elected President Duterte, siya po ay inahati ba niya yung bayan o pinag-uugnay niya? Una. Pangalawa, si Duterte ba ay immune sa isang $5 million na patong naman sa ulo niya na galing sa ibang bansa o galing sa mga drug lords? Kasi may kasabihan he who lives by the sword dies by the sword. So he kills by reward, can also die by reward. Thank you. Ikaw na lang. Kay Jesus Christ yun. Una sa lahat, alam po ninyo, ang nangyayari kay Duterte, mga sinasabi niya, yun ang sinasabi ng isang tao na gusto niyang sabihin pero hindi niya magawa in public. And it takes a Duterte to do that. Marami mga sinasabi siya, siguro na mga kamalian, na nangyayari naman, totoo naman po yun. May mga natatamaan, totoo naman po yun. Pero diretso, bulgar,
talagang pangtambay, pangkanto ang sabi niya. Siguro sa iba, hindi nila matanggap sa sensibilidad nila na hindi yun karapat-dapat naririnig nila sa isang Pangulo. Pero kung iisipin mo, lahat ng mga sinasabi niya, may katotohanan din. Kasi ito yung pinag-uusapan natin sa mga pagkakape, sa inuman, ito po ang sinasabi po natin. Kaya, ang nakikita ko po dito, pinapakita lang po niya kung anong katotohanan at para mag-isip po tayo. Okay. We'd like to acknowledge the arrival of our friend, Joey Salceda. Please join us now. We'd like to listen to your views. Halina po kayo. Galing pa, fresh from the airport. Okay. Halika na, halika na. Halina po kayo. Gusto mo dito na. Takawin na. Ikaw ang actor namin dito. Well, I'm not dressed. Alright. Okay. Alright. Hindi, aeroplano dahilan eh. Okay. Yeah, we were just talking about possible legislative agenda under the Duterte administration. Because you're good at projections, let's see what you have to say about what should be done, what ought to be. Welcome in the first place to Tapatan sa Aristocrat. Definitely structural reforms, political structural reforms, and economic structural reforms. Both of them are constitutional in character. So, yung isa, federal, unicameral. I don't know if they can go as far as parliamentary. And I think, ang ano lang naman dyan, dapat super decisive. Otherwise, mauubos oras natin, patas pagdating ang endgame, hindi natin abutin. Katulad, halimbawa, kung talagang gusto mong abutin yan, abay, postpone mo yung barangay election kasi pag tinignan mo yung steps that you have to go through, ang pinaka-epekto kasi ng mga structural reforms na ganito ay postponement of investment decisions. Yun ang pinaka-threat. So, ibig sabihin, tayo na lang natin. So, in the meantime, magsasuffer ng konti, although the economy is in a roll, napakataas ang trajectory, kahit magkaroon ka pa ng reforms, yung ibababa niyan, mag-7 ka, may -1 mo, 6 pa rin. So, enough yan. That's enough momentum. Pero ang problema, kung ma-protract yung, let's say, yung proseso, magkakaroon tayo ng, the economy will definitely feel some impact, lalo-lalo na ang driver ng growth is gross domestic capital formation. Essentially, in one word, it's investment. And investment are driven by those two things, political structure and the second structure, which is essentially economic structure, which is, of course, foreign investments liberalization in the Constitution. And siguro, on the completion ng mga governance reforms like freedom of information, so pag titingnan mo kasi Pilipinas, dumaan tayo sa 4 na waves ng reforms. Yung political democratization, demonopolization, Cory, pumasok si Ramos, yung LDP na talaga, then pumasok si Gloria, fiscal reforms, pumasok si Pinoy, governance reforms. So you're sitting on one reform, one stack of reforms after the another. So the reforms that are really just left there are essentially political structure. Depende po sa kung ano talaga ang nababagay sa atin, sa people. At pangalawa, kung anong competitive sa global market. Yeah. ADB, in one of its briefings, mentioned that foreign investments would have to wait and see what will happen within the first 6 months to 1 year of the administration. Pwede yan, we can bypass that if you're super decisive. But it appears nobody has been named so Hindi far. naman kami nakaupo eh. With people like him, when you say super decisive, like, ano ba yung mga bagay-bagay na pwedeng maging threat? Katulad ng barangay election, may bago kang set ng election. Siyempre,
Imbis na magpa-elect ka na ng common, papasok ka pa ng barangay election. So, may pera yon at saka yung national conversation. It's very critical to the process. Yung learning curve ng mauupong cabinet secretaries of 6 months, how will that We are impact? not reinventing the wheel naman. At saka pangalawa, ang kailangan naman dito is partially from one that is more limited, which succeeded in Davao, you just scale it up. I'm not saying that the scaling up will be very difficult because I think they have the necessary tools, skills. Pangalawa, the skills run across 4 administrations. May Cory dyan, may Ramos dyan, may Gloria dyan, may ano pa dyan. Wala lang ako nakita lost command doon. Ano? Pero ibig sabihin, plus NDFT. Is that a plus factor? Ay, oo, kasi sa tingin ko, napaka-federal nila. Ang hindi federal sa NDFP is their partido. So, their partido is Democratic Centralist. Pero yung kanilang area, the way they organize their areas are virtual federal states. So you have QBZ, I'm not speaking, I'm not their, I'm not... Yung Quezon Bicol Zone, ang sinasabi mo. O, libawa, their QBZ is as independent and is as huge as you can, ikaw, you have experience with them, di ba? You're talking to them as if they're already one set of spatial entity. So, sa pananaw ko, yun ang yun ang pinaka-focus ng Duterte administration. And I think for the good of the country also. You think we can achieve the 6% plus growth this year? May study kasi ako na dahil dun sa 4 na stocks ng reforms, yung elasticities ng, halimbawa, ng ating pong mga various elements ng GDP, you're talking about AIS, agriculture, industry, services, that's on the supply side. On the demand side, you have, of course, consumption, investments, exports and imports, plus, of course, OFW. Pag niran mo yan, actually, yung pinaka-controlling factor sa Pilipinas is public infra to GDP. Ang 3% public infra to GDP will already produce 5% GDP growth rate. Ang 4% will produce 7. Ang 5 will produce 9. Ilag mo pa yan ng 3 years, nakikita ko na actually for this administration, 9 is achievable. Okay. Basing doon po sa econometric modeling na niraran namin ngayon, nakikita ko to na ang 9, sus, Kaya. kasi gawa nga ng nakatuon na yung buong gobyerno sa paggastos ng sa pera na nakapag-expand ng national potential. When you say, dati po, hindi ka makapagnegosyo dahil walang daan sa Quirino Highway. Ngayon, ayos na yung Quirino Highway, di labas-pasok na yung mga negosyante. So, ibig sabihin, yung national potential has already been greatly expanded by investing in Infra. Yeah, precisely. Okay. But they say that ours is a consumer-driven economy propelled by remittances from OFWs and BPOs. That shift is really ongoing. There actually, di mo mapansin, yung ganito kasi yan, konting kembot, sabi nga ni Lenny, gumagalaw yung laylayan. Pabiro lang yan. Kala seryoso na. Ang ibig ko sabihin, pero ano yung nagkocontrol ng factors? Ang nagkocontrol ng factors is public infra to GDP. At ang nagkocontrol ng public infra to GDP is tax to GDP. In fact, if you run the entire Philippine economy, ano ba yung nagkocontrol ng Philippine economy? Tax to GDP. The higher the tax to GDP, the higher the economic growth. The higher because ang sunod yan is public infra to GDP na dati 2% lang ay nasa 5%. So, lalabas niyan, of course, the first phase, yung unang pitik niyan is it encourages people to spend more because they earn more income, there are more businesses that are formed, there are so many other virtuous elements of the economic cycles that are triggered. Pero how can you make growth inclusive? Teka muna, yung inclusive growth, it's still a goal until today. Kaya kung ako si Digong, kung ako ang presidente, yung growth prospects ng ekonomiya ko siguro isang paragraph.
I would spend 10 paragraphs on rectifying structural anomalies. When you say rectifying inequalities, essentially, for example, ngayon, nandiyan si Kapay Mariano. Eh di tama yung, ako, naniwala ko tama, yung natitira 634,000 hectares na for distribution, na na-identify simula pa 1989, eh, pamigay na ng libre. Magbigay ka lang ng parameters at saka patawarin mo na yung alos 67, I think about 70 billion of agrarian reform liabilities. Kasi you have 4.7 million farmers whose principal asset is nakasangla kagad sa land bank. At hindi nila magamit pag pagbili nila ng tube irrigation. Yung tube irrigation, it increases their productivity by 30 to 45%. So, yung simpleng 30,000 pesos hindi magawa kasi nakasangla na dati. So, kung ako dyan, pag-upo ko, yung gagawin kagad ng Kongreso, condonation of all agrarian reform liabilities. That's about 70 billion that affects 4.7 million farmers since Marcos. So, one single blow. So, bakit mo pa kailangan yung mga utang ng mga cooperatives, pinatawad, yung mga electric co-ops, pinatawad mo nga yung mga utang ng mga mayayaman na nasa loob ng central bank. Bakit hindi mo pautangin yung utang ng mga mamahihirap? Yeah. So, isa yan. May mga low-lying fruits at saka may mga structural. Katulad ng sinasabi nilang endo. Kung ano yun, Department Order 118, ano yun? Department Order 2011-118, I forgot, whatever. I-abrogate mo agad this year by repeal. So, it doesn't already give you the leeway for... kasi ang problema lang naman contractualization, walang 13th month pay. Walang SSS. Halos. Walang PhilHealth. So, ibig sabihin, hindi mo na pinag-usapan dito yung current earnings. Yung pinag-usapan mo dito, yung sense ng worker security. Alam mo, kung ang worker mas secure sa kanilang ginagawa, mas incentivize sa kanilang pagtatrabaho. At pangalawa, syempre, pag give them a chance for a career path, then obviously, they will build their skills also. So, there's a whole lifetime of... Anyway, so I think in simple language, yung equality or a more egalitarian society has been elusive. But with growth secured, tingin ko this administration can now focus essentially. Now I think more on the demands of equality, especially for ordinary workers. Okay. Pangalawa, titirahin na limbawa ngayon, sabi ng BSP. Sabi ng DOF, ilipat daw yung personal income tax, ilipat sa VAT. Para ko, dahil ako kasama po dun sa mga gumawa nito, noong 2004, Fiscal Reform Roadmap ni Gloria. Nako, ano ako dyan, magdadalo isip ako dyan. Kasi, ang mas pwede dyan, i-revisit na lang, i-re-index na lang yung personal income tax kasi yung mga bracket talaga creeping inflation na. So, pero pag ililipat mo from income tax, especially, ang problema kasi ng income tax, lagi kasama corporate. Pag binaba mo from 32 to 20, kasama yung mga corporate bakit mo pagbibigyan yung mga yan? Pero para sa akin po, kasi yung mga VAT, yung mga walang trabaho, ang trabaho ay paminsan-minsan, tinatamaan ng VAT sa kanilang pagkain. So, those are the things that will become more critical in the national conversation, unlike before. Pwede ba? Sige nga, Pablo. Pwede ba akong moderator? Pwede. Kasi may tatanong ako Sige nga. Okay. Go ahead po. You know, what strikes me most na sinabi kanina ni Gobo, ni Congressman Joey Salceda, ay tungkol dito sa deferment of the decision to invest as a result of the structural reforms to be initiated by the Duterte administration. Ano ba itong reforms na to? Itong sinatawag natin federalismo. Bago tayo pumunta sa federalismo, kailangan po natin ng amendahan ang Constitution. Ngayon, isang issue, amendahan ba natin through CONAS, CONCON, or People Initiative? Ito po tatlo. Okay, kung CONCON po, mag-e-elect po tayo. Mag-e-elect po tayo ng mga representatives. Paano ba mag-elect? By province, by district. Okay, kung by district, we have about 250
250 delegates, magkano ang perang gugugulin natin dito. Ngayon, sunod, ano po ba ang hanggang kailan magkokonkon? Because this will also affect, yung sinasabi nga nila, in the meantime na nagkokonkon tayo, hindi natin alam kung ano yung struktura, suspended animation tayo, di ba? Ayun ang sinasabi niya, na may kakaroon ng mga deferment sa investment o sa ating mga sa decisions, no? So, ang tanong ko ngayon kay Gob, ito nga eh, ikaw tatanungin ko eh. Kasi, ano ang epekto nito? Because this is the reality. Kahit po kami sa Kongreso, kung ilalabas po itong federalism, itong konkon, pagdedebatihan po namin to. Marami po pagdedebatihan tungkol dito sa pagtawag ng Constitutional Convention. Even the budget, up to the staff of the delegates, pagdedebatihan po namin. At pagdedebatihan din po namin kung saan ilalagay ito, kung saan opisina nila. Saan natin ilalagay itong mga 250 na to? Magkakaroon tayo ng election. Kailan magkakaroon ng election? Pagdedebatihan po natin, kailan nila tatapusin to? 1 taon, 2 taon, 3 taon, 4 na taon. Alam mo sa Nepal, hanggang ngayon, di pa nila natatapos ang kanilang constitution. So, ito dapat ilalagay po namin sa batas kung kailan tapusin ang CONCO. Okay. Ngayon, in the meantime, na hindi natatapos ito, ano ang epekto nito, Gob, sa atin? Yan ang sinasabi mo kanina. Zero-sum game, di naman ganun kasama. Pero kung halimbawa, imbis na $12 billion ang papasok, sabihin na natin 6. Pero kasi meron pa rin unang-una, may euphoria, well at least sa ating mga believer ni Duterte, may euphoria, still. But nonetheless, I think, napaka-ano kasi yung dalawa eh. May foreign investment liberalization plus federal. So yung dalawang yun, definitely magkakaroon ng suspension ng investment decisions. Pero hindi naman ka nakalala na 12 versus 0. I think instead of 12, 6. So meron pa rin naman. So I think it's not enough na to bring down what should be a 7% GDP growth rate. It will not go down to 4. It may be 7 going down to 6 or 5%. So yun ang Yun ang mangyayari. Pero gaano kalaki dapat ang investments ng Duterte administration on transport and infrastructure? Because you got delayed because of yung airport natin at iba pa. Ang inaabot nila, 7. 7. That puts us at the top of the heap of the ASEAN. 7% O 7% of the GDP. So 7% at our GDP is 13 billion. So more or less 900 billion. Okay, so may pag-asa. Kasi ngayon nasa 450 na sila no 2015 eh. This year dapat 750, di ba? So 750 top dapat tayo this year 2016 into 2017. So the difference between 750 and 900 is 150. So it should be a cinch for the Duterte administration to go for 7. Okay, Nasir. Ito rin ang problema ko tungkol sa investment. Kasi parang sa nakikita ko kasi selective yung policy natin sa pagtanggap ng foreign investment, governor. I remember during previous administration, hindi ko nababanggitin, Iran proposed to build a refinery sa Muslim Mindanao. Pero tinanggihan raw ng gobyerno natin. Hindi ko maintindihan kung bakit. Pero my guess is because of complication in our foreign policy. All the while I thought, nasa college, hindi ako economics graduate, but we were told that foreign policy is the extension of our domestic policy. Ang kailangan natin, jobs, generation. Pero bakit hindi natin tinanggap yon? Yon ang question ko ngayon. Baka alam ni Pogo ito because you were with the administration before. Secondly, itong foreign investment will flow dahil sa itong issue of federalism, especially from Muslim countries. I remember during the GMA administration, we bid for the agricultural complex ng Saudi Arabia. Makuha natin, and it will be hosted in Muslim Mindanao. And this is a very humongous project which will entail the building of airstrip para sa eroplano ng Saudi Arabia and to produce the staple food needs of Saudi Arabia. Pwede ba natin i-pursue to sa under the Duterte administration?
Originally, this was supposed to be in Thailand. Pero I remember, si GMA, President GMA, pumunta sa Saudi Arabia in order to get this project. And then, she was followed by the Agriculture Secretary. Pwede ba nating buhay nito? At saka yung Iran offer, bakit hindi natin tanggapin? Siguro standing pa yan. O we should be dictated by our own domestic needs, not the needs of other countries. Di ko alam po yung market dynamics yung produktong yun. No? Pero ang masasabi ko lang, kaya ba ng Pilipinas? Yes. 42% ang savings rate natin. Pero ang ating investment rate ay 22 lang. Yun nga pinagpapagura natin. Bakit 22 lang? Yung gobyerno dun sa 22 is only 3%. So yung 19 is private. So ang point dito that is being made is yung structural reforms both in political and economic should increase public infra from 3 to 7%. Pero ngayon nasa 5 na nga pala, 5 to 7%. And plus na yung ating pong private component ng gross domestic capital, pasensya na, nung investment ng ating pong na nasa GDP, umangat man lang from 22 to 30%. Kasi that will definitely put the Philippines into a very competitive economy. Okay. Questions from our colleagues from the media? Ba't bago pumunta rito? Is the Duterte unifying or tapos is he immune from assassination? Okay, thank you. We'll talk about it. Sandali lang. Okay. Si Duterte raw ba ay immune from assassination by some sectors? Parang masyadong delikado yun. Alam mo, kailangan we really uphold the right to life. Hindi lang turo ng Muslim Quran yan, pati ang Biblia. And I think there is full wisdom in the statement of Jesus Christ in the Bible. Those who live by the sword will die by the sword. If we respect Jesus Christ, we should follow His teaching. Okay. We should live by mercy, not by Something else. something else. Okay. Decisive or unifying? Is Duterte unifying the country or dividing the country? I think he's unifying the country with his proposal to have a federal setup of government. Alam nyo, even during martial law, may mga Muslim leaders at saka hindi lang Muslim leaders, kasama si Ruben Canoy, who proposed for a federal setup in Mindanao, where the Muslims and the Christians will share power alternately. Kung ang presidente Muslim, Cristiano vice president, then vice versa. In 1984, Muslim leaders of note like Senator Tamano, si Senator Pendatun, together with other Muslim professionals, founded the Muslim Federal Party to carry on the idea na sana yun ang maging system of government natin. Hindi lang yan. Pati Christian leaders. I remember in 1988, former Senator Espina, si Blas Ople, si Vice President Laurel, including leading businessmen, kasama doon si Enrique Subel, founded the National Movement for Economic Restoration and Survival. And they proposed for a federal setup here in the Philippines. Okay. So, I think there is unanimity of opinion among leaders, and including siguro yung masa, dahil binutuhan nila si Duterte. So, this will keep our nation intact. Okay. Kasi we are about 80 tribes and we started the nation as a tribal communities. So federalism is in keeping or will suit the diverse cultural character of the nation. Okay. Thank you. Please. Popoy Villanueva, DWSS. Mayroon palang Okay pa sa inyo yung democratic coalition government? Kasi ang nangyayari na
yung parang Democratic Coalition Government eh. Merong kung ilang kaliwa. Merong kung tawagin ni pro-Joma tapos anti-Joma. Yung anti-Joma, si Ringling Rodes. Pero yung mga yung mga pro-Joma, ayan sila Judy Taguiwalo, Joel Magluson, at ang dami, tapos ang daming hiniran na nakapaligid, pulis at saka military. Hindi mo pa alam mga kung anong gagawin ng mga tao. Okay. Ang tanong niya simple lang. Kung nun daw kasi sabi ni Bono Adasa, may KKK, ngayon daw, I have two hands, the left and the right. So how does that look to you, gentlemen? I think yan nga ang reason for unity. Yan ang unity ticket na talaga, left to right, top to bottom. Diba? Nandun Joma, anti-Joma, yung, ano ba tawag nun, yung reactionaryo. Alam mo, hindi bali may komunista ka raw, wag lang may oportunista. Yun na nga yun. So, kasabay doon, tama yun. May Diba? komunista ka, walang oportunista. Yun ang sinasabi din ng Pangulo na siguro, puro may mga ista-ista dyan. May mga nandyan. Pero walang oportunista. Yun ang Okay. common. Alright. So, I think we have to commend the President for coming up with this kind of cabinet, and it is his responsibility now to unite. If he can unite these diverse personalities in his cabinet, then we have to commend him. Go na. Would you like to react? The left and the right, hold them up high, so clean and bright. Tingin ko kasi, importante cohesive yung kabinete. Pag dinisaggregate mo yung mga issue na pwedeng pag-awayan, kasi doon lang po ako talaga eh. Kasi pwedeng theoretically mag-aaway-away kami ng ganito. Pero pag inis-is mo naman, katulad ng federalismo, mismo si Rizal, dumaan lang sa US, sinabi dapat federal dapat siguro yung atin. That is 120 years ago. He already said so. So, I mean, it's not as if na these things are arising out of certain predispositions or tendencies. Pero, ang point ko dyan, pag inisa-isa mo po, yung mga critical, yung mga lean meat, ang tawag dyan, yung mga piraso ng na importante, tingin ko kaya pagkaisahan. Katulad ng forma ng gobyerno. Siguro pagdating na lang sa foreign investment tayo magkakatalo-talo. Kasi yung Democratic Coalition Government, pinanukala na yan ng NDF nung panahon ng Korea Aquino. May nakapasok ng nila. Ngayon, tungkol kay Lenny Robredo, may pag-asa pa ma-appoint si Lenny Robredo sa gabinete. Tanungin si Hindi, palagi ko si Duterte na sasagot nun. Oo. Tungkol sa issue ng unity, alam nyo, kahit ano pang ideolohiya mo, leftist ka, rightist ka, or yung sabi ni Congressman, top to bottom, bottom to up, itong mga sextors natin, if you ask them one question, what is their aspiration, isang sasabihin sa iyo, to ameliorate the conditions of the people. Yun ang goal nila. What matters is may goal sila. Yung pamamaraan nila, ay pwede natin, we can leave the debates to them eh. Pero anyway, nandun yung goal nila. So, whichever is the shortest way, yun ang mananalo doon. Siguro, people will compromise. Kasi anyway, they are going to one destination. Okay. All right. Yung kay kung wala na talaga pag-aasa na ma-appoint siya, kapagkat may humihingi si Peña, siya sa NAPSI, National Anti-Poverty. Pero mukhang inireserva na naman. Meron na raw. Presidente Meron na. Robredo sa kaliwa na naman. Meron na. Meron na. Coming soon. Si Lenny? Hindi, coming soon doon sa ibang tao, hindi kay Lenny. Kaya okay na yun, don't worry. Sino? Si Lisa Basa? Hindi natin alam, basta sabi meron daw. Okay? Yes, the lady in white, please. The lady in white. Good morning. I'm Ava Lagdas from Inquirer. Speaking of federalism, I just want to know, sir, how politically mature are our leaders,
especially in the provinces, given the likes of the Ampatuan, na magagawa tayo ng federalism, hindi ba mas lalong magiging subjective? I mean, of course, I'm not saying everyone, but if you have the likes of the Ampatuans in power, paano natin masasabi na ready tayo sa federalism? Second, I want to know, sir, yung mga, at least sa side ng human rights, I just want to know if yung mga statements na patayin, hulihin, hindi ba mas magiging subject to abuse? Because I don't know how you would describe yung state ng maturity ng ibang pulis natin. Hindi mo mas magiging subject to abuse sa mga tao hindi alam ang karapatan nila. Thank you. 2 points, yung the likes of the Ampatuans, no? Oh, sa Bicol, the likes of the Villafuertes. Let's be candid about them. Una-una, sa tingin ko, mas mature kami kaysa Metro Manila. Oh, sa Bicol. Kasi pag may bagyo dito, may namamatay. Diyan mo makikita kagad yung respect for the human dignity is in zero casualty. If Metro Manila cannot pursue zero casualty with all its resources and capacity, concentration of wealth and everything, and there's no sense of community in Metro Manila. So when you say about, for example, maturity, there are 3 levels. 1, shared values. What is a shared value in Metro Manila? Cosmopolitanism. What is the shared goals? What is the goal of Metro Manila? It cannot even define its goal because they don't have a central government. As we have, our goal is zero casualty, social sustainable development goals, millennium development goals. That is already enshrined in all our ordinances. Then let's talk about shared impacts. Shared impacts in terms like, for example, post-World War II, Albay posted the lowest poverty rate in Bicol in history. So when you say about maturity, it may be subjective in a sense, but you can define it in certain levels of organizational maturity that will, I think, essentially betray what could be, I think, what pretends to be an eclectic statement on the state of affairs of the regions, when in fact, if you disaggregate it in terms of what is more important to our life as people, like shared goals, shared values, shared impacts, mas mature po kami kaysa Metro Manila. I'll make that first statement. I'm talking about Bicol. Second, if you talk about, for example, the ability to govern ourselves, well, or the availability of talent. Diyos ko, sa Vice President pala, lahat Bicolano, no? So, doon mo lang kagad makikita na may talent na that reside in the region is both as a locus of their, or as by birth, or as locus of their power. I think there's enough. So, hindi po ako nadidepress na sabihin na isang argumento, in fact, it is an argument for freeing up the intrinsic initiatives, capacity for our capacity to dream, to expand the national potential by freeing up the regions. Pero yung comparison sa Ampatuan, I think it's an unfair particularization as proof. Unfair yun, kasi they're just one. Let's talk about, kasi pag sinabi mo Ampatuan, i-compare ko lang sila sa Madaya eh. Kasi ang comparison ito lang yan, Villafuertes of Kamsun, Imperials of Albay. So I mean, that in itself I think also is already negative in itself because yun naman din siguro kung anong weakness namin, weakness din actually ng national, walang partido. Walang partido. If there's something I think that may undermine, it will undermine this country anyway. So let's better try a better instrument called federalism. The lack of party already afflicts the current state of affairs, which is non-federal. And therefore, it cannot be made as an argument towards shifting to federal because we are the same affliction. You know, I present the question, especially your mention of the Ampatuans. Many express the fear among us Muslims that susuong na naman kami with federalism sa isang maliit na hawla.
sa isang maliit na aula. Because in federalism, kunti lang ang involved. Ilang probinsya lang ang involved doon. So mamaya pag na naman, yung mga political lords, yung mayayaman, may pera. May pera. I appreciate that analysis. Pero, there are two kinds of empowering people. Dalawa yan eh. By election and by appointment. Huwag kalimutan yun. We're still, even if you have a federal setup, we're still a part of the national government. Oo. Kaya sinasabi ko sa Duterte administration, they should consider Muslims in the national leadership para to countervail kung sino man yung mamamayapag sa eleksyon na hindi not on top of their agenda yung welfare ng nakakaraming Muslims. Para may countervail. Hindi yung gagawa ka ng isang political king. What's this? Leader doon, siya lang ang asahan mo. Kailangan mayroong other centers of powers. Because among the Muslim communities, provinces, ang may democratization during elections, the process of democratization rolls on during elections sa Lanao del Sur. Kasi marami kaming centers of power. Hindi lang yung political lords. Yung mga ulama, the religious, can put up a good fight. At saka yung mga milyonaryo na hindi kasama sa political houses. Sometimes they win. Pero in other provinces, yun ang may problema. Kasi they have the force of, they have a monopoly of power, wealth, and sadly, goons. Kaya nahihirapan yung other centers of power, yung mga ulama sector, professional sector, na maging elected leaders. So, pwedeng formula itong sinabi ko. The leaders also should be created among Muslim communities by the national leadership. Okay. Kasi para intervention, positive, affirmative intervention yan, to cushion the effects of a federal system of government which might bring down our kind of democracy prevailing in Muslim Mindanao. Okay. Thank you. Yes, Congressman. May dadating lang ako, different perspective, no? Siguro this can be this is a very valid subject of debate sa federalism. There are issues, tama po. Let's say, for example, if you give power to a region without industry, without a strong economy, and weak institutions, let's say, for example, media, government, yung judiciary. Now, what about kung may bigay mo ang power sa isang tao to appoint judiciary, to appoint the police, to appoint other officers in the government within that region? Ito po ba ay dapat ma-address natin to? How to strengthen the democratic institutions within the federal state? Because otherwise, yung fear, valid po yun. Kasi may tendency na ang power makonsentrate sa kukonti. Ang power, ang lahat ng tao pupunta doon sa gobyerno. Ang gobyerno ang magmamagnet sa mga tao. And kasi walang industry, walang malakas na institution. So I do think that this should be a subject of debate on how to strengthen the institution so that they will be ready for a federal state. Yun lang po yun. Yun ang nakikita ko. Because kung mahina ang mga institution na mag-check doon sa power, ang mangyayari niyan, yun, yung sinasabi niyo, yung sa ampatuan. So, this can be a subject of debate, and then perhaps in the Constitution, in Constitutional Convention, lagyan po natin ng mga safety nets on how to strengthen this democratic institution and the system of check and balances so that the fear na ito, power will be concentrated to a few, and the wealth of the federal state will also be concentrated to a few persons or families, ay ma-avoid po natin. Okay. Any follow-up? None. Yes. Sorry, I just want to know, sir, ano ba ang dapat gawin natin? Strengthen muna natin yung democratic institutions before we go for federalism, or can we do it ng sabay? As what you're saying. Ano po ba ang mas dapat?
Actually, talagang pwedeng pagsabayin po natin. Pagsabayin po natin because federalism is also a means of strengthening the democratic institutions, let's say, in the federal states. Kasi otherwise, kung maghihintay pa tayo na mag-mature lahat ng mga institution na to, matatagalan po tayo. Because federalism is also a way of strengthening the democratic institution within the federal state. Kung hindi natin i-devolve ang power will only be concentrated dito sa tinatawag ng mga taga-ibang mga probinsya sa Imperial Manila. So, dapat sabay-sabay na ma-strengthen ang check and balances within the federal state so that it will work. Otherwise, if we will not strengthen this democratic institution, again, my fear, very valid yung fear, that the power will only be concentrated to only a few. Okay. Can I just run a few facts? 1. 62% of the entire country's GDP is in Clark, Subic, Clark, Manila, Calabarzon. So, set 2. 74% of the poor is in the countryside. 3. The Philippines right now is number 137 in nominal GDP per capita. Number 137. You're consigning 107 million people to the dustbin of economic progress. 137. Using the same political structure, using the same economic structure. Therefore, it's probably also already time for us to question whether we have the appropriate set of tools or set of policy mix or structure in order to address this. Tayo na lang I think ang talo na lang natin sa poverty is Laos in ASEAN. So, pag tinignan mo itong set na to, kahit paano po, kailangan na natin pag-usapan. In other words, the national conversation should already be focused on what should be done in order. We've tried this thing. We've tried this political democracy American style or this political democracy unitary Republican style, and still, hindi, para sa akin po, ewan ko. hindi ko may bigkas kasi ayoko naman yung magpapamura ka. Yung mga susunod na I just want to add to my commentary. Sa federalism, mabibigyan ng kapangyarihan yung bawat region to live by their own system, political, social, economic, cultural. So, sa Muslim area, they will be given to exercise to their full potentials, yung mga paniniwala nila, which are teachings of Islam. Kasi sa amin, yung Islam is both a way of life and a religion. Sa Islam, this is one institution in Islam which will democratize our leadership, which will give opportunity to everybody to become a leader. Mayroon kaming political screening system. Dito sa political screening system, hindi pwede kumandidato ang corrupt, ang immoral, ang gambler, ang usurer. Hindi pwedeng kumandidato. Gaya sa Iran, ngayon, they have that structure. May political screening committee composed of those pious and learned. Kasi sa Islam, ang qualification ng leader lang, pious, meaning religious, nagsisimba, namamalampalataya, unlearned. He is enlightened. He is a scholar. He knows Islam. Yun lang ang pwedeng maging leader sa Islam. Kung ma-implement ito sa Muslim areas, wala kaming problema. Wala na yung mga political lords na yan. Okay. Wala na yung nag-practice ng 5-6. Wala na yung mga drunkards. Walang Bombay. So, ang magiging liderato namin yung mga matino. Okay. Who have in their hearts the welfare of everybody. Okay.
Well said. So walang Bombay na magpapa 5-6. Yes. Hello, I'm Ernie Reyes, both sa Interaction.com na DUI. Wala namang problema sa federalism. Ang problema lang, yung manipulation ng posisyon dun sa federal state. Paano natin magagarantiyahan na hindi man manipula ng mga pamilya lamang ito, manipulate nila yung resulta ng eleksyon, yung mga posisyon, yung pera, yung federal state na yan. Di ba dapat kailangan ipasa muna natin anti-dynasty law at saka yung FOI bill para yun ang national law, sakop sila yung mga federal state na yan, isa sa mga check and balance mechanism ng Estado o ng mamamayan doon sa federal state. Kasi ang kinakatakot ko lang dyan, wari, babanggitin ko na, doon sa La Union, kontrolado yun ng mga singsod. Ortega. Sa Ilocos Sur. Singsod. Kontrolado nila yung mga baybayin doon. Ano ba yung dumadaon doon sa mga baybayin na yun? Di ba yung mga smuggling? Paano natin makokontrol yun? Kung bibigyan natin sila ng kapangyarihan mula sa Estado sa pamagitan ng federalismo. Okay. Dagdagan ko. Sabi ni Christian Monso dito rin sa tapatan sa Aristocrat, if you will entrust yung pagbubukas ng saligang batas to a CONCON, under the present setup, yung delegado mo, political dynasties din at business interests. Tsaka dapat, hindi ako naniniwala na dapat yung Kongreso ang siyang Gagawa. hihimay doon sa ating saligang batas. Kasi, siyempre, yung mga nahalal dyan, excuse me sa inyong dalawa, yung mga nahalal dyan, kasi nahalal kayo congressman kayo parehas, poprotektahan nila yung interest nila doon sa konstitusyon. So, ang ibig ko sabihin, sana habang yung sinasabi ni Congressman kanina na habang tumatalakay ng sariling agenda ang Kongreso, merong ditong Constitutional Convention na tumatalakay naman doon sa struktura natin. So, ako para sa akin, ayoko nung mismo yung Kongreso ang gagawa nun kasi... Okay. Well taken. Okay, thank you. Ni Pimentel say na dapat konkomraw. But this will be a study group only. And the results of their deliberation will be forwarded to Congress. Kasi ang amendment ng Constitution by Congress itself hindi naman tayo pwedeng magkaroon ng People's Initiative Masyadong magastos yun. Iyon ang sinabi ni Nini Pimentel. So, there is a need for Duterte's hand in this. Kailangan brusko niya. Teka muna. Kailangan yung delegates ba, iyahalal natin yung a-appoint? Hindi, i-appoint yung National Commission. Pero parang study group lang ito. And then they will, yung produkto nila, they will submit to Congress for legislation. As a Constituent Assembly. Kasi hindi pwedeng i-amend ang Constitution natin by this CONCOM. Okay. Pakisagot lang yung tanong ko kanina. Paano mapoprotektahan na hindi man manipula ng mga political warlords sa particular federal state yung resources ng gobyerno at saka yung control ng power sa under the federal state? Ang default kasi, boss, pag binigay ko sa'yo, imbis na iiwan ko sa akin, ang karapatan sa buhay mo, mas preferable, di ba? Ang tawag niyan, subsidiarity. If you read all Christian encyclicals, papal encyclicals, on how society should behave politically, it's very clear that you should put the power as close as possible to the individual. And therefore, the federalism is just one step towards that. So if you keep centralizing it in national government, ano naman nangyari? Ano nangyari? 63% ng buong GDP nandito. 74% ng pobre nandun. Number 137, pati buong Pilipinas, nilaglag mo pababa. Hindi lang na binuo mo sa Metro Manila, nilaglag mo buong Pilipinas sa number. I don't know whether I hope you can feel the complexion of number 137. Poorest. Number 137 in GDP per capita in the whole world.
Aha. 107 million people? Magiging 140 ka by 2024. Ang sinasabi ko lang, the status quo itself is already nefarious in character. And therefore, I'm not saying that any step toward out of it is good. All I'm saying is that at least well-meaning individual, political leaders, the entire existing political structure should be used in order to not exit but to transit towards at least a little bit better than what we have right now. Wala namang problema dun, Gobe. So, ang akin lang kasi, so, ako, I've been a journalist for almost 30 years. So, the ganitong political structure, economic structure, walang nangyayari talaga eh. Tama ka doon, Gobe, walang nangyayari talaga doon sa kanayunan. Hindi na ibabahagi yung yaman ng bansa doon sa kanayunan. Hindi na ipaparating. Ang ibig ko lang sabihin, how can you guarantee under the federal state or federal form of government na hindi makukontrol ng mga political warlord itong kapangyarihan na to? Okay. So, makukonsinti yung smuggling, no? Ganon. Ito. Una sa lahat, kanina pinag-usapan natin, how do we change the Constitution? Definitely, sinasabi kanina ni Gob na because ito nga, matagal na, we need structural reforms. So the only way to achieve structural reforms is through an amendment of the Constitution. Now, if there's any drastic amendment to the Constitution, it should not be left to a commissioner or an appointed commissioner, should not be left to Congress. It must be a constitutional convention, duly elected by the people. Now, ang tinatanong mo, unang fear, ang mai-elect sa CONCON ay yung mga dynasty rin, yung mga sa politiko rin, mga vested interest din. Now, if you're going to look at the composition of the 1971 Constitutional Convention, marami po doon ang mga progressive. 1971 Constitutional Convention, marami mga progressive, marami mga gagaling, even sa 1935 Constitution. Bakit po? Ang gagawin lang naman ito ay Constitution. Ako, iniisip ko nga, huwag natin bigyan ng napakalaking allowance. Wala naman itong pork barrel, wala naman itong pitak na sinatawag. Kaya dapat ito ay para sa bayan. So ito lang dapat ang ibibigay natin at talaga kung ikaw ay gagawa dito, ay talagang gusto mong baguhin o magbigyan ng reforma ang struktura ng ating pamahalaan. Okay. O una yan, Constitutional Convention. Second, your fear about ang dapat magkaroon muna tayo ng mekanismo para mapalakas po natin itong mga tinatawag laban sa abuso pag binigyan natin ng poder ang mga estado, no, mga rehiyon. Una, tama po 'yun. Yung FOI, nagsalita na po ang Pangulo. Kung hindi may pasa ang Kongreso, magkakaroon ng executive order. Definitely, siguro, yung anti-dynasty bill, dapat pag-usapan po yun doon mismo sa Constitutional Convention. If Congress cannot pass an anti-dynasty bill, dahil kailangan ng enabling law, ilagay natin sa debate doon sa Constitutional Convention. So, lalagyan ng provision. Dapat, kasi ang nangyayari doon sa Constitutional Commission, kailangan pa ng enabling law. Ang nakalagay doon, as may be provided by law. Now, the Constitutional Convention will be a very good venue in order to resurrect this debate, in order to push for anti-dynasty. Hindi na natin kailangan ng batas para sa anti-dynasty. So dito na po ang mangyari. Lahat ng debate tungkol sa mga pinagkakatakutan ninyo, mekanismo dito, ilagay natin dito sa Constitution. Nandito na po yan. At isusumitin na po natin yan sa taong bayan. Pwede ba ilagay provision nung sinabi ni na mayroong political screeners, bawal yun. Dili ka. Mahirap yun. Sa kanila, sa Islam. Pero ako, bisa sasabihin ko lang na kahit ako ginawang delegate o nanalo sa Constitutional Convention, kahit walang sweldo, kasi karangalan ko sa buhay ko yun. Tama po yan. Siguro hindi ikaw lang isa nag-iisip ng ganyan. Marami rin ang nag-iisip. Punta ka sa Davao, papapoint kita. Marami po. Ang gustong sabihin ngayon, ang sinasabi ko lang dito, because we will be constituting a Constitutional Convention, everything is fair game. Lahat po yan, pag-uusapan po natin doon sa debate natin. At yan po, para magkaroon po tayo ng mandato, isusubite sa plebisito kung mag-a-agree ang taong bayan. I appreciate the suggestion eh. Kasi sa Constitution natin basta marunong ka raw bumasa,
sulat ang pangalan mo, pwede ka na maging presidente. Ano ang nangyari? Alam mo sa Regional Assembly sa Lanao, sa ARM, Autonomous Region in Muslim Mindanao. Grade 4 nga, assemblyman. Paano yun? Maroon nga. 12 taon, nakakanga. Kaya hindi, talagang I-appreciate that sa suggestion. Kailangan disqualified sila. Yung property qualification, hindi pwede yan because that will be a violation of human rights. Pero yung about education, about morality, kailangan yun ilagay sa constitution. Para hindi na tayo magkakaroon ng kung sino mang abnormal na presidente dyan. Easy. I Okay. just want to tell you na talo ang Cubs, panalo ang Golden State Warriors. Okay. Teka muna. Speaking of the 1971 Constitution, I've seen delegates like the late Enrique Voltaire Garcia, a lawyer, and then Bonifacio Iliego of Sorsogon, and several others, including Teresita Diliaco Flores of Albay, Raul Rocco of Camarines Sur. Puro chairman yun. Mga berde utak nito. Chairman of specific committees. Yes, I've heard them debate. Sa CONCOM, saka sa CONCON, yes. Yeah. Good morning po. Neil Narca po, Business Express. It seems to me that President-elect Digong Duterte is now fashioning himself as a philosopher king. And now we're talking philosopher king. And now we're talking about federalism, no? Maganda po yung suggestion po ninyo, attorney, yung tungkol dun sa study group about constitutional change. And I also appreciate yung constitutional convention. Okay, and the question is? So my question now is that in the study group that you are... Nene said, that Nene proposed. Proposed study group, why not let the president, because the mandate given to him was overwhelming, no? With over 5 million votes, no? To the next candidate. Why not give him the, the space, no? To appoint members of the... Not to suggest precisely what he wants to accomplish within 6 years. And another point is that in federalism, I would tend to agree to abolish Congress, because precisely because you mentioned Governor Joey that we are in the dust mean 137, GDP per capita. So we're just spending a lot of money in Congress. And I've asked in one forum, I've asked Senator Jesus Cordero, we have lots of laws already. When you sum up the laws, and these laws need money. He said that that will be around 6 billion pesos in order to implement those laws. Why not abolish Congress and perhaps the legislative, the legislative task would be given to the governors. Magandang idea yan. Doon sa probinsya. Doon na, nakadirect na. Tapos yung sasabi mo, attorney, bawal yung mga ganyan, let it be implemented because precisely the people knows their kababayans, yung mga nasa regions, kung sino ba to, di ba? Okay, dagdagan ko yan. Kaya nga may na-elect na senador, hindi na-elect na governor dahil kilala roon sa lugar. Right? Okay, anyway, for your reactions. Short reactions, we're running short of time. Ako, I-abolish ka rin. alam po ninyo, mas maganda nga, i-abolish natin ang Congress, i-abolish na natin lahat ng government. You know why? Kasi part and parcel po yan ng democratic institution. Yan ang tinatawag po natin na, actually, kanina, pinagsasabi mo kay Plato, philosopher king, ito po yung mga social contract theories, kay Rousseau, Hobbes, Locke, na you are governed through contract with the tao. Sino ang representative ng tao? May representative po. Pero ito lang ang simple lang dito. Ito po ay check and balance. Ito ang cost of checking yung executive power
and then also the judiciary. Kung wala tayo itong mga institusyon na to, mas malaki pa ang magagastos natin, mas malaki pa ang magiging danyos sa ating bayan. Nakita na po natin kung na-concentrate po ang legislative power sa Pangulo. Nakita po natin noong pangalawang ng martial law, nagkaroon po ng mga problema ho tayo. So, nakikita ko po na sa lahat ng mundo, sa demokrasya, hindi po mawawala itong legislative power. Part and parcel of a democratic society. Tama po yan, may gastos. Pero kung alisin mo to, mas marami po ang gastos kaysa pag nawala ang legislatura. Yeah. All right. Yes, please. My travel companion to China last year. Ado Paglinawan, book author ng TCRV. Palagay ko po... Ginabatan ka ba? Ginabatan ka? Palagay ko po walang magiging problema kung ang constitutional reform will be coursed through CONCON. Despite the fears of Solita Christian. against the Christian ba? Christian. Christian. Kasi yun ang pinakamalapit eh. And tama, gagawin ko sabay. No? Gagawin ko sabay. I think with the victory of Duterte has never been close to actual, meaningful, drastic, and revolutionary reform. And despite his pronouncements in public that is subject to the interpretation of as many people in his own cabinet and those listening in media and columnists, hindi na lang kung ano yung sinabi, yun na eh. Ang dami interpretasyon, nagugulo tuloy yung mga tao. Okay. Ang puntos ko dito, bigyan natin siya ng konting honeymoon. No? Hindi natin binibigyan ng puwang eh. Hindi pa na-inaugurate yung tao. Wala nang honeymoon sa media. So this is, why am I saying this? Because, alam po ninyo, 70% of our people rely on the countryside for their livelihood. And yet, for the past 6 years, ang kinalimutan ng presidente, and I think, ganun din ang mangyayari kaya ano man ang form of government. Pag sinoy-noy ang presidente, ay ang field of agriculture kinalimutan. Mas malaki pa yung CCT sa mga wala namang silbi sa produksyon. Ano yun? Umabot yata ng 10 billion, di ba? O more. 72. 1 year lang pala, 72. But you're right, because the agricultural DA budget plus NIA is 68. Is it? So, kung nilagyan ng emphasis lang doon, then it would have been a lot different. Because that's where a lot of the poor are, the countryside. Okay. Palagay ko lang, ang isa, kaya anumang form of government ang ilagay dyan, dapat may anti-turncoatism. Patay ako. Hindi na bale. Wala pa naman yun. Hindi. Prospective yan. Oo. Hindi retroactive. Hindi kasi, hindi natin, sorry boss, hindi natin No mayayari. party, no turncoat. Since there's no party, therefore there's no turncoat. Kaya okay ka pala. Absuelto ka. Pero ang integrity kasi ng democratic debate ay nasa party position. At kung mga tao, papalit-palit lang gano'n, di ba? Apektado yun. So, Alam mo, wala kita, pag yung partido kinukuha yung kalaban ko, wala silang penalty. so, Pag ikaw, so yun lang akin doon. Okay. Agriculture. And pangalawa, I'm sorry to disagree with the commissioner, no? Pagka-Muslim ka, you're entitled to something. Bigyan po natin ng puntos dito na kwalifikasyon. No? Kwalifikasyon lang. Kasi on the basis of religion, mag-a-appoint ang
ano natin, maybe in the proper places, no? May mga offices naman dyan na requiring such. Ang huli kong comment, pero tanong is, sa moderator, Melo, ano reaksyon ng CDCP na siya ay tinawag na hypocritical institution, to which I partly agree. May komentaryo ko na eh. Why do I have to answer? I'm here as a moderator. I'm not here as a resource person. Buhay ko lang yung kwento niya about agriculture. Agriculture is less than 2% of total GAA. But it is 17% of gross value added or GDP. It is 45% of total labor force and 74% of total poverty. So talagang tama po kayo. The most radical budget fiscal reform you can make is to shift a lot of money away from other sectors, both spatially from NCR to countryside and sectorally from industry and services towards agriculture. Kaya you hit it actually, and I think most likely ito pong ginagawa ni Jokno is yun na ang problema ko kung paano nila i-operationalize yung pag-shift ng pera to agriculture. May dadagdag lang ako. Alam po ninyo, wala naman gustong mangarap maging farmer eh. Tanong mo, kung mga klase mo, nung elementary kayo, may nangarap na ba maging magsasaka? Alam po ninyo sa Bicol, alam mo ang average age of a farmer? 56 years old. So, anong gustong sabihin? Ang gustong sabihin nito, pinapabayaan natin ang agrikultura. And at the same time, ito po, alam mo kung bakit kami sinuporta ng mga Bicolano, ito po ang sentro namin. Dapat magkaroon ng agricultural modernization, maging malakas ang agrikultura. Kaya nga sinabi ni Bob, diyan po kumukuha ang yaman ang probinsya at pati na rin ang Pilipinas. Okay. Do we have the last question from Pat? Sige. Sige na. Ang tanong ko lang po yun, what we expect yung 6 months ni Duterte pagdating to sa yung radical reforms? I expect him big bang. He will not go for slow burn reforms. He will go for a big bang. He has to take advantage of his mandate, his 16 million mandate, and the reforms he's identifying are very dramatic, and therefore, if you do it quite slowly, you're most likely to lose the platform of momentum. Ibig sabihin, i-akyat mo muna yung kung humina man ay nasa taas pa. Pero ibig ko sabihin, katulad ng motions or the political gyration towards a federal system, gyration towards liberalization of foreign investments in the Constitution, yung FOIs, kung by executive order. So I would expect a big bang reform anyway, it is in his character, the way he's been pronouncing, na ganong klase po ang kanyang gagawin in the next 6 months. Yeah. Are you sure it's just a big bang or bang bang bang? I think both. There will be, in terms of conceptual approach, it will be big bang. In terms of execution, it will be bang bang bang. Okay. Kung maniwala tayo kay Nini Pimentel, sa first year raw, yung draft and approval of the Federal Constitution. Sa second year, plebisito na. Wow. Plebisito na raw. So hindi mabagal yun kasi this is a radical experiment eh. Okay. Oo, marami pang debating dyan at saka yung convincing the people. So, siguro there will be a radical change. All right. Attorney Rodel, first 6 months. Bang bang bang. Wala na, sinabi na niya, bang bang bang. Yun lang. Yun, so... May tanong ka. Wala na. Okay na po ako. Sige. So, magpapaalam na tayo. Yes. And isa sa mga confirmed na darating next week ay si Secretary-Designate Rafael Chipaeng Mariano. Wow. So, we'd like to listen to him about agrarian reform. You know, one of the biggest... Why not? The biggest question for him is, how can he implement CARPER na isinusuka nila sa kilusang magbubukid ng Pilipinas?
Oh, there's a bit. Sunset provision yun. Ayun. Okay, so we'll talk about it. We'd like to thank our friends from the Aristocrat, our friends from PTV4, GNN, Net25, Channel 5, and ABS-CBN, and of course, Areopagus. Thank you very much.